Sino kaya itong nakikita nyo? Tignan nyo ang social media. Panay mukha nito. Oh, bakit kaya? Ano kaya sa palagay nyo? Itong si Gutesa, panay headline na ngayon sa social media. Okay? Kahit subukan ninyo. Lahat ang daming nagko-comment. Ito kasi yung isang lumabas na testigo sa flood control nung si Senator Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, no? Pero ngayon, ang tanong, anong P ang dahilan bakit ito ngayon ay binawi lahat ang kanyang mga testimonya at sinasabing kagagawan ni na Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor. Ang tanong, paano naman yung mga sinasabi ng mga ibang kasamahan nila na 18 Marine, no? Paano nila babaliin yon? At saka paano na yung mga maraming nagsasalita, si Diskaya, no? Yung mga ibang nagsasabi na maraming dineliver. So, bakit kaya? Ano kaya sa palagay nyo? Kung yung nalalaman ang pangalan nito, Gutesa, no? Kung yung nalalaman ang dahilan, ano kaya sa palagay nyo? Kasi, on my humble opinion, dahil sa dalawang P ang nakikita ko dito. Una is pressure. Kalain nyo nga, no? Siyempre, wala siyang trabaho, may pamilya siya, at maraming pwedeng, siyempre yung pamilya, yung kaligtasan ng kanyang pamilya ay pwedeng malagay sa panganib sapagkat ang mga involved dito ay mga malalaking tao, no? O sino ba yung former speaker natin, si Romualdez? Siya yung laging napapabilang sa hanay na may kinalaman dyan sa flood control na yan. Okay? Skandal. At hanggang ngayon, lubog ang maraming mga kababayan dahil dyan. O ngayon, hindi nyo ba napansin na kung sino ang kumakalaban? Yun po, based on my observation sa mga lumalabas sa social media at nangyari na kung sino ang laban sa administrasyon ay sila talaga napakabilis ang kaso pag-usad ng kaso nila at mapakulong kaagad. Halimbawa lang itong si Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? Tumindig siya. Meron siyang mga kasabayan, okay? Meron siyang mga kasabayan na may kaso. Pare-pareho naman silang may kaso. Pero anong nangyari? Siya tumindig siya. Ayon sa kanya, sa katotohanan, nakulong siya. Sinong sumunod? Yung Senator Joel, di ba? Pumanig sila doon sa kabila. Wala, natahimik yung kanyang kaso. Kahit si Senator Cheese na may kaso din po, kasi dati magkakasamang mga yan, nanahimik din. Ngayon, ano pong masasabi nyo about dito sa kanyang pagbaliktad? Siyempre, magiging pabor, maging mas mag-benefit kaya former Romualdez kasi nabawasan na. Pero hindi diyan nagtatapos, no? Hindi diyan nagtatapos. Pressure ang tingin ko. Pressure at politika. Politika ang number one diyan. Pressure, politika. Pagkalaban, talagang mauuna ka. Sa palagay nyo, bakit siya bumaliktad at sa tingin nyo ba talagang may deliver ba o wala? Para sa akin, sa mga nakikita ko, meron, may deliver. Maraming nagsasabi, no? Pero alam naman natin yung takbo ng Senate hearing. Parang tingin ko may pinagtatakpan. Yun po ang aking humble opinion. So, para sa inyo po, sa tingin nyo po, bakit siya bumaliktad? Para sa akin, pressure. Then, politika.
Okay? So, comment din dyan sa baba kung sa palagay nyo anong dahilan. Napaka-viral nitong si Gutesa sa social media ngayon. Tingnan nyo naman, oh. Panay siya ang topic lahat. Oh. Panibagong problema ni na Defensor at Marcoleta, lumitaw na at nag-recant si Gutesa. Gutesa binawi ang salaysay sa nag-deliver siya ng mali-malitang pera. Diba? Oh. Kaso, Gutesa binawi. And then marami Representative Marcoleta kay Attorney Guanzon umalma. Lacson Marcoleta, daming. Orly Gutesa binawi ang testimonya versus Romualdez, pinilid daw siya, diba? Ito, Orly Gutesa binawi ang kanyang pahayag na naghatid umano. Paano yung mga sinabi ng mga 18 Marines, no? Tingin ko dito, P, pressure, pera, and politika. Tatlong P. Dagdagan nyo na lang po ano pang mga ibang P ang dahilan o sa inyong opinion, ano talaga, bakit? Number 1. Comment nyo lang dyan sa baba. Pag-usapan natin yan. Babasahin ko din po yan. So, maraming salamat po. Don't forget to subscribe.